Hindi lang naman po yung Pilipinas ano, pero yung buong mundo ay naapektuhan ng mga global headwinds. Pero bakit ang taas ng inflation figures natin kumpara sa mga kapitbahay natin? Sa atin 6.2%, samantala ang Vietnam 4.4%, ang Thailand 1.95% at ang Malaysia 1.8%. So, ano po yung nag-a-account para sa diferensyang iyon na ang sama nung epekto po sa atin? Tayo yung napuruhan ng oil prices eh. Yung gaya ng Indonesia, merong oil sila, although nag-i-import pa rin, pero meron silang oil. Malaysia, ganun din, may oil sila, pero nag-i-import sila ng konti. So tayo, wala tayong oil talaga eh. So malakas ang tama talaga sa atin. Tapos just to oversimplify, Senator, pwede mong hatiin yung mga economists, yung may oil at saka yung walang oil. Wala tayong oil. Pero pwede nyo ring hatiin yung mga economists, yung may AI at saka walang AI. Tayo wala tayong AI eh, na totoong AI. So, yung merong AI na mga economists, nakaka-compensate yung kanilang AI sector sa pagkakulangan ng oil. So tayo, talo talaga tayo dun sa gano'ng mga aspects. Although this is to oversimplify things. Kahit sabi niyo po, Gov, oversimplification. So, dalawang factors, the haves and the have-nots, langis at saka AI. Could you possibly give a third para may indication din po kami, kahit sa pag-examine ng anong dapat na budget para sa 2027 na adjustan po namin para masuportahan din yung mga measures na ginagawa nyo sa Bangko Sentral na i-tame at i-control ang inflation at ibalik siya dun sa trajectory papunta sa inflation target kahit by year 2028 pa. Kung meron man, Magtatanong ako sir. dito kay Zino. Walang masyadong obvious eh, pero uh, okay, pero So itong dalawa po ang dalawang pinaka-obvious na may posibleng positive effect pinaka-obvious. sa pag-tame ng Opo. inflation. Alright, well noted po. Salamat po, Governor. Salamat po, Salamat. Mr. Chair.